Sa umpisa ng kanyang administrasyon, mahigpit ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At dahil mas napapahalagahan ngayon ang usapin sa ating teritoryo, mas naging mulat ang mga Pilipino sa ating pinaglalaban. Si Patrick De Jesus sa report. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Mula sa kanyang unang SONA, We did not yield. We continue to protect the sovereignty of the Republic. We continue to defend the territory of the Republic. And we continue to protect and defend the people of the Republic. Hindi man tayo nakikipag-away. Pero wag yung binabangga yung mga mangingisda. Hindi ba? Wag niyong kami hinaharang dun sa teritoryo namin. Yun, ipaglalaban talaga namin yan. naninindigan pa rin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibigay mo yan, ibigay mo ng, like they say, you give them an inch, they'll take a mile. So you cannot allow it even the 1 inch. Paulit-ulit ang pang-water cannon, pamabangga at iba pang iligal na panghihimasok ng China sa ating karagatan. Pero ang pamahalaan hindi nagpapatinag. Ang tropang Pilipino tiniyak ang pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas. You are state party in UNCLOS. You are endangering the relationship of our countries. Leave immediately. Over. Ang mga hakbang na ito ay nakaangkla sa international law. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, patuloy ang pag-iit sa 2016 arbitral ruling na kinikilala rin ng maraming bansa. One of the best and the greatest impact of the transparency initiative that we have been doing for almost 2 years already. The international community became aware of what's happening and the violation of the Chinese government with regard to our own exclusive economic zone. So these transparency efforts made everybody realize that they need to recognize the 2016 arbitral award. It is a historical landmark that could be referred to in the years to come as a statement of support by the international body, the United Nations, recognizing international law. This will impact into not only the maritime claims of the Philippines, but all other maritime countries around the world. Giit ng pamahalaan, sariling paninindigan ng bansa ang usapin sa West Philippine Sea. Kaya isa pa sa nilalabanan ngayon ang mga maling impormasyon. As if we were mere pawns with no strategic agency of our own. In that spirit, I would like to reiterate that the Philippine position on the West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry. Instead, it is caused, no doubt, by the overreach of the Chinese Communist Party. Sa Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Stratbase at isinagawa noong huling linggo ng Hunyo, 73% ng 1,200 na respondents o 7 sa 10 Pinoy ay naniniwalang dapat ituloy ng kasulukuyang administrasyon ang pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dahil mas napapahalagaan ngayon ang usapin sa ating teritoryo at soberanya, mayorya ng mga Pilipino ay mas mulat ngayon sa kung ano ang ipinaglalaban. Para sa SONA 2025 ng Integrated State Media, Patrick De Jesus, PTV.